Tinitingnan siya ni Jean at napangiti at umalis ng tahimik. Iniisip ni Park na hindi siya sigurado, pero baka nag-aalala siya para sa kanya at hindi lang niya tinatanong ang kahit ano. Pagkatapos pag-isipan yun, tumingin siya sa kabilang direksyon at sumagot na mag-ingat din siya sa sarili at umalis. Si Ju-yong ay tumingin doon at sinabi, lahat sila ay umalis na, kaya tayo na lang ang natitira ngayon. Sabi ni Ju-yong, ibig sabihin ay nag-aalala siya. Pero ngumiti lang si Jean at sumagot na huwag mag-alala at maghanda na sa pagkuha ng kanilang mga sandata. Sabi ni Blackstone, punong-puno siya ng kumpiyansa. At sabi ni Jean na hindi siya natatalo sa mga taong matindi kung magsugal. Sabi ni Blackstone, pasok na tayo sa pintuan, at tumingin si Jim pataas sa loob ng pintuan. Pagkatapos itinuro ni Jean ang bintana at sinabi niyang gusto niyang pumasok doon. Nagulat sina Ju-yong at Blackstone at tinanong kung bakit kailangan pumasok sa loob sa pamamagitan ng Nintana instead na dumaan sa gate. Sumagot si Jean na ang Big ay hindi dapat sumunod sa mga yapak ng iba, kailangan niyang gumawa ng sariling daan. Pinorme niya ang kanyang paa at tumalon si Jean ng mataas at agad na lumapag sa isang pasilyo. Tumingin si Ju-yong doon at sinabi, ibig sabihin parang isang dungeon yun. Ngumiti si Blackstone dahil siya ay relax lang, bilang tanda ng kasiguraduhan at naisip na maaaring alam niya ang lugar na ito. Pagkatapos sumagot si Jean, syempre, alam niya. Sabi ni Jean na kung papasok sila sa isang kastilyo, at dadaan sila sa bintana. Pagkatapos maaari silang makarating sa isang random na lokasyon at depende yun sa swerte. Galit na sinabi ni Blackstone na kung nakadepende sa swerte, kailangan niyang manalo. Sabi ni Jean kay Ju-yang na maaaring nasa gitna sila, hindi malapit sa mga tao, hindi rin sa mga halimaw. Sinabi ni Ju-yang na kung ito'y isang dungeon na may kamanghamanghang epekto, gagamit sila ng isang instrumento, at sumagot siya na okay lang yun. Samantala, inilagay ni Ju-yong ang kanyang kamay sa bulsa ng kamiseta, kinuha ang isang itim na bola at sinabi na gagamitin nila ang usok ng marble. Binuksan ni Ju-yong ang kanyang kamay ng buo, at lumabas ang usok mula sa bola ng marmol. Sabi ni Ju-yong na maghintay hanggang kumalat ang usok sa labas. Sabi ni Ju-yong na isang eksaktong mapa ang malilikha kapag narating ng usok ang kastilyo. Tinanong ni Ju-yong kung nakapunta na sila sa nakamamanghang lugar, pero sumagot si Jean na bago itong dungeon, kaya hindi niya alam. Sabi ni Blackstone kay Jean, alam niyang napakatalino niya dahil palagi siyang may backup plan. Sabi ni Jean na hindi niya alam kung anong oras. Pagkatapos kumalat ang usok, tiningnan ni Ju-yang ang kanyang kamay at sinabi na kumpleto na ang pagbabasa ng mapa at handa na ang mapa. Sabi ni Jean, Tara, tapusin natin ito ng mabilis. Sa kabilang dako, sumuntok si Song sa pader at galit na sinabi, habang tinitingnan ng marka sa pader, na narito sila mga kalahating oras na ang nakalipas. Pagkatapos patayin ng grupo ng mga halimaw, sabi ni Song na napakaganda ng mga uri ng dungeon dito at na mayroong mga peking halimaw. Habang tinitingnan ng mga iyon na nakaupo, sinabi niya na hindi niya makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga estatwa at ng mga halimaw kapag hindi gumagalaw. Pagkatapos galit niyang inutusan ng mga tauhan na magpatuloy at alamin ang sitwasyon. Tumingin si Song at ang kanyang mga tauhan sa paligid at sinubukan hanapin ang boss, pero walang nakita. Sinuntok ni Song ang pader, habang iniisip na lahat ng mga halimaw na yun ay peke. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang iniisip na kalmeyan ang sarili dahil sa maze at mga estatwa, dahil siya ang unang pumasok sa dungeon. Samantala, tumingin si Jean, pataas at sinabi kay Ju-yong, ayun na. At sumagot si Ju-yong, oo, mukhang ganoon nga, at wala pang nakarating sa halimaw bago siya. Tumingin si Jean patungo sa pulang kulay, nakakilakilabot na nilalang na nakaupo doon at sinabi, ito ay isang apoy gargoyle. Sinabi ni Ju-yang na hindi niya inakala na posible niyang malaman agad ang mga kahinaan ng isang gargoyle ng ganun kabilis. Sinabi ni Ju-yang na dahil doon siya nagpapasalamat, dahil nagawa nilang makarating dito ng maayos. Sumagot si Jean, oo. Ilang sandali pa, lumipad ang gargoyle papalapit sa kanila para umatake. Sumigaw si Ju-yong na papatayin niya ito, pero ipinakita ni Jean ang kanyang espada at sinabi na manatili lang sa likod niya. Kailangan niyang tapusin ang pagsubok na ito ng mag-isa. Itinaas ni Jean ang kanyang espada at inihampas ito sa leeg ng gargoyle. Sinabi ni Ju-yong na mahirap harapin ito dahil sa makapal na balat nito na mukhang mahirap hiwain. Sabi ni Blackstone na ibig sabihin ay wala siyang plano para sa hinaharap. Pagkatapos tiningnan ni Jean ang kanyang kamay at sumagot na syempre, kasama ang isang recovery position.
Ngayon, tinanong ni Juyong si Jin tungkol sa posisyon ng pag-recover habang inilalagay ang kamay sa kanyang bulsa, habang ipinasa ni Juyong ang bote kay Jin. Sinabi ni Jin na ang karaniwang ang mga pang-recover na potion ay gawa sa banal na tubig. Ibinuho ni Jin ang banal na tubig sa talam ng kanyang espada at sinabi na nang putulin niya ang gargoyle kanina, nakita niya ang mga itim na kislap na lumilipad. Tumingin siya patungo sa gargoyle na sumisigaw, tinanong si Juyong kung tama siya. At ang mga itim na kislap ay malamang na nangangahulugang masama ito. Hinawakan ni Jin ng mahigpit ang kanyang espada at sinabi na ang kasamaan ay mas mahina laban sa mga atake ng holy power. Habang inaatake ang halimaw, sinabi ni Jin na kung puputulin niya ito pagkatapos niyang lagyan ng recovery na lason ang kanyang espada, gagana ang kapangyarihan ng banal na tubig. Sinabi ni Blackstone sa kanya, matalino ka talaga. Si Juyong, habang tumitingin doon, ay nagsabi na sa huli, sila ang pinakahuli na umalis, ngunit nagawang makuha ang pangunguna habang iniiwasan ang mga halimaw. Sinabi ni Blackstone sa kanya na good luck, at ang kanyang kasama ay isang talentadong tao. Inilagay ni Jin ang kamay sa kanyang mukha at sinabihan na nakakunot ang mukha na patayin siya. Mahirap para sa mga lalaki, kaya siguro napakahirap lalo para sa mga babae. Nakatayo si Park doon habang hawak ang ulo ng halimaw, at habang papalapit ang mga empleyado sa kanya, sinabi niyang ang istruktura at mga halimaw ay mapanganib. Sinabi niya na siya ang magtuturo ng daan dahil mukhang mahirap para sa kanya ngayon. Sumagot si Park na kung gagawin niya yun, magiging walang kabuluhan ang lahat. Hindi siya nagmamadali, kaya lalabanan niya ang kanyang daan palabas doon. Pumikit siya at sinabi niyang hindi niya nais na pumunta dito, ngunit pumunta siya upang makita kung gaano kalakas si Big Sky. Pagkatapos, binitiwan niya ang ulo ng halimaw sa sahig at nagsimulang maglakad pasulong. Tumingin si Park pabalik at iniisip na baka naligaw siya sa danger na ito. Pagkatapos, nakita ng mga empleyado, at sinabi na hinihintay siya ni Woojan. Lumingon si Park at sumagot na natakot lang siya na baka may biglaang atake mula sa likod. Pagkatapos, itinaas niya ang nakasarang kamao sa harap ng kanyang mukha at sinabi na, hawakan ito. Tumingin si Juyong kay Jin, ang batang master, at sinabi na kailangan nilang maghanda dahil hindi ito nasa anyong bato, nang pumasok sila sa silid. Nakaupo doon ang mga pulang sinag na nagmumula sa katawan ni Gargoyle, at sinabi ni Juyong na nangangahulugan ito na kinikilala sila nito bilang mga kaaway dahil sa nakakatakot nitong mga mata. Itinaas ni Jin ang kanyang kamay at sinagot siya na papatayin niya ito, kaya huwag nang makialam dahil sigurado siyang may espesyal itong kakayahan. Sinabi ni Blackstone na ang Flame Gargoyle ay iba sa mga normal na gargoyle na gumagamit ng kanilang mga matalim na kuko. Kaya rin nilang bumuga ng apoy, sabi ni Blackstone, tingnan mo ito at dapat matapos ito ng isang bagsak. Hinigpitan ni Jin ang hawak sa kanyang espada at sinabi na kailangan niyang atakihin ito bago ito masanay sa kanyang mga galaw. Ang status window ay nag-activate ng Rosedones, o isang espesyal na itim na hangin. Pagkatapos ilipat ng gargoyle ang kanyang paa upang ipakita na siya ay aktibo na at galit na nakatingin sa bawat isa. Sa isang banda, lumapit si Jin at sa kabila naman, tumalon ang gargoyle papunta kay Jin. Inilabas ni Jin ang kanyang espada at sinubukang atakihin ito, ngunit tumalon ang gargoyle at nakaiwas mula sa kanyang itim na atake. Tiningnan ni Jin ito, ngunit sinabi ni Blackstone na ituon ang kanyang aura sa kanyang mga paa. Tiningnan ni Jin ang kanyang mga paa at nakita ang kidlat na umiikot sa paligid ng kanyang mga paa. Sinabi ni Blackstone na pakawalan nito tulad ng isang pagsabog at lumipad. Pagkatapos ng biglaang mga instruksyon ni Blackstone, tumalon ng mataas si Jin papunta sa gargoyle upang atakihin ito, ngunit bumuga ng apoy ang gargoyle mula sa kanyang bibig. Ang apoy ay papunta kay Jin, galit na tumingin sa kanya, ngunit sinabi ni Blackstone na kalma lang siya. Samantala, muling lumapit si Jin sa kanya, at sinabi ni Blackstone na ito ang pinakamagandang pagkakataon upang patayin siya, habang binubuksan nito ang kanyang bibig. Itinaas ni Jin ang kanyang espada at ipinakita ng status window ang espada na pinalalamutian ng kidlat at mabilis na gumalaw. Ang itim na takot ay umikot sa espada ni Jin, na nanggangahulugang na-activated ang kulog at kidlat. Pagkatapos makapaghanda ng maraming kapangyarihan, tumalon si Jin ng mataas at inihampas ang kanyang espada upang atakihin ito, ngunit tumalon din ang gargoyle at nakaligtas. Pagkatapos ay galit na tumingin kay Jin. Ang itim at purple na aura ay pumilibot sa kanyang mukha, at inatake muli siya ni Jin sa kanyang mukha at leeg.
Lumapag si Jean matapos atakihin ang kanyang leeg. At isang malaking pagsabog mula sa likuran ni Jean ang naganap. At tuluyan ang namatay ang gargoyle. Hinawakan ni Jean ang kanyang braso, at sinabi ni Blackstone na worth it ang kanyang ginawa. Ang paggamit niya ng kanyang tools at kakayahan ay malaking tulong. Tumugon si Jean na sa pagkakataong ito pinupuri siya nito instead na nagbubunganga siya. Galit na tumugon si Blackstone kapag sinasabi ni Jean na nangyayari ang mga ito dahil sa sinwerte siya. Kaya't pag sinabi niya na mahusay ibig sabihin ay mahusay talaga at hindi umaasa sa salitang swerte. At tinanong siya ni Juyang tungkol sa kanyang kalagayan. Pinatay ni Jean ang apoy sa kanyang balikat at natatawa na sinabing, ayos lang siya dahil sa kanyang combat uniform. Samantala napansin ni Juyang na ang Dainjan ay yumayanig, na ang ibig sabihin ay nagtapos na ang kanilang raid. Sumagot si Jean na since nalutas na nila ang Dainjan mystery, madali nang makakalabas. Sinabi ni Blackstone na tumingin sa banda doon, at nakita nila na si Song at mga kasama ay lumalabas na pagod na pagod. Masamang tiningnan sila ni Jean, lumingon siya papunta kabilang direksyon upang maggalugad ng mga bato ng monastaryo. At na nakatingin ang lahat ng may pagtataka. Habang nakatingin sila, sinabi ni Song sa kanila na hindi yata gusto ni Jean ang kanilang armas bilang reward mula sa kanilang pagkatalo. Natutuwa si Siho na may iba siyang layunin. Nang papalabas na sina King, Seo, at Song ngumiti sila kay Jean na nakatayo sa kanilang harapan. Sinabi ni Jean na nandito siya para kolektahin ang napag-usapan nilang tayaan sa labanan. Na nakatingin sa kanilang hawak na mga armas. Pagkatapos mapakinggan si Jean, ang mga tao sa paligid ay nagtanungan kung ano ang sinabi ni Jean. Gulat na sinabi ni Park na ibig sabihin ay nanalo siya sa pastahan. At ngumiting tumugon si Jean na syempre. Sinabi ni Jean sa tatlong lalaki na ibigay sa kanya ang kanilang mga armas, ayon sa napagkasunduan, kung sino ang makakapatay sa boss monster. Galit na pag-aakala ni Song na hindi na siya interesado sa pastahan. Sinabi naman ni Seo na akala niya na siya ay mabuting tao, nakakalimutan na lang ang pastahan. Sinabi ni King na hindi siya nagsalita ng kahit ano matapos mapatay ang boss monster. Sumagot si Jean na tumahimik muna siya dahil hindi niya kayang dalhin ang mga iyon ng mag-isa. Kagat-labing sinabi ni Jean na walang dahilan na hindi niya kolektahin ang mga armas na iyon. Matapos marinig ang mga iyon, dalawang lalaki ang nagtsismisan na tinalo ni Jean, ang halimaw sa kabila ng siya ang pinakabata sa kanilang lahat. Nakikinig lang si Park sa dalawang lalaking tsismoso, at sinabi ng isa sa kanila na maaaring totoo ang alingaw-ngaw na nilaslas niya ang 5-rank monster ng mag-isa. Sinabi ni Park sa kanyang mga tauhan na inaasahan na niyang mananalo si Jean sa laban na ito. Nakatawa niyang sinabi na masaya siya sa pagpuno sa kanyang inaasahan. Pagkatapos siyang mapakinggan si Park ay naghinala, sinubukang atakihin siya at sinabing mali ang kanyang iniisip. Habang si Jean na nagmamasid lang sa kanila, iniisip na walang plano ang lalaki na isuko ang kanyang taya dahil siya ay nagmula sa kilalang guild. Itinaas ni Jean ang kanyang kamay sa harapan nila at sinasabing ibigay ang kanilang mga armas ayon sa napagkasunduan. Samantala galit na hinagis ni Song ang kanyang armas sa harapan ni Jean. Nagalit din sina King at Seon nagmakita si Song at hinagis na din nila ang kanilang armas sa harap ni Jean. Humarap si Jean at nagpasalamat sa kanila. Sinabi ni Blackstone na si Jean ay kahanga-hanga at napakatalino. Tinanong ni Juyang si Jean kung ano ang plano niya sa mga nakolekta niyang mga armas. Sinabi ni Jean na dadalhin niya ang mga ito sa isang auction. Ngunit hindi mapigilan ni Blackstone na halikan ang mga armas. Plano ni Jean na dalhin ang 3 armas sa black market. Nagtataka si Juyang sa layunin ni Jean. Sinabi ni Juyang na masisira ang kanyang imahe kung gagawin niya ito. Sinabi ni Jean na matagal nang sira dahil wala sa kahit anong guild ang naging kaibigan niya. Samantala lumapi si Park, itinaas ang kanyang kamay na samasang ayon sa panig ni Jean. Nagtanong si Park kung paano niya napatay ang gargoyle. Gayong siya ang huling pumasok. Tumugon si Jean na napag-alaman niya na maganda ang information ng Dainjan. Napalagay ng kamay si Park sa kanyang mukha. Sinabi niyang ayos lang kung hindi niya trip na sabihin ito. May kinuha si Jean mula sa kanyang bulsa. Sinabing nagbibiro lang siya at sasabihin naman niya. Ipinakita ni Jean ang smoke ball at sinabing ginamit niya ito. Ngunit nagulat si Park at tinanong kung bakit sinabi ni Jean na madali lang. Ngumiti si Jean at binanggit na nais niyang tulungan siya sa hinaharap. Pagkatapos, iniharap ni Jean ang nakapikit na kamao kay Park at tinanong kung gusto niyang tumulong sa kanya.
Matapos pakinggan siya, nag-isip si Park ng kaunti, ngumiti, at tinapak ang kanyang dikit na kamao sa kamay ni Jin, na nagsabing, "Siyempre." Sinabi rin ni Jin, "Salamat," at tiwala siya na magiging malaking tulong siya. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo si Jin sa harap ng kanyang ama, na sinasabi na natapos niya ang misyon na ibinigay sa kanya. Habang inilalagay ang kanyang paa sa upuan, sinabi ng kanyang ama na narinig na niya mula kay Juyong, at hindi boring ang kanyang mga araw. Kaya't nagpapasalamat siya. Tinanong ni Blackstone kung bakit siya nagpapasalamat. Sumagot si Jin na marahil nais niyang ipakita ang reputasyon ng Big Family, na mas maganda ngayon, dahil gusto niyang magyabang. Sinabi ni Jin kay Blackstone na tingnan ang paligid at makikita na binago ang lahat ng mga kwarto dahil sa pagyayabang. Tinanong ng ama kung ano ang gagawin niya sa mga sandatang na buyback niya kung hindi ito akma sa kanya. Sumagot si Jin na ilalagay niya ang mga ito sa auction sa black market. Nagalit ang kanyang ama at sinabi ni Jin na maaari niyang gawin yun, at iniisip nila na wala itong halaga sa kanila, kahit ang kanilang kagamitan. Pagkatapos pakinggan ang plano ni Jin, tumawa ng malakas ang ama, at sinabi na dahil ginawa niyang mabuti ang misyon, bibigyan din siya ng regalo. Mayroon bang gusto siya? Sumagot si Jin na gusto niya ang Bigso Sword Hall. Ngunit ang ama ay hindi nakinig sa kanya. Tinanong ni Blackstone kung ano ang Swords Hall, at sumagot si Jin na ito ay isang personal na training hall at ang kagamitan at pasilidad ay mas maganda kaysa sa kanilang pampublikong hall. Tinanong kung ibig sabihin nito na gusto niyang kunin ito kay CNB. Sumagot si Jin na wala pang nagmamay-ari sa ngayon kaya maaari niyang kunin. Sinabi ni Blackstone na maganda ang makuha ang mas magandang hall ng espada, ngunit tiyak na may dahilan siya kung bakit niya ito gusto. Samantala, nakatayo si So sa malayo, at may isang tao na lumapit sa kanya upang sabihin ang kasalukuyang sitwasyon. Gumalaw siya ng labi at iniisip, isang malaking kahihiyan at parang simula ng isang tunay na laban. Sinabi ng patriarka kay Jin na papayagan siya at ang Seven Sword Hall ay ngayon sa kanya. Nagpasalamat si Jin sa kanya habang yumuyuko ang kanyang ulo. Pagkatapos nito, malakas na isinara ni Jin ang pinto. Iniisip ng patriarka na kinukuha ni Jin ang sword hole upang isaksak sa leeg ng kanyang sariling kapatid na babae. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi na hulaan niya ang desisyon para sa tagumpay ay malapit na makakaapekto sa lahat mamaya. Nang lumabas si Jin mula sa hallway ng kanyang ama, nagulat siya nang makita si Baekhyun Young na papalapit kay Jin upang makipagkita sa kanya. Sinabi niya kay Jin na siguro ay abala siya dahil narinig niya ang tungkol sa kanya. Ngunit sumagot si Jin na kailangan niyang manatiling abala upang makaligtas sa tahanang ito. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang kamay sa kanyang ulo at humingi ng paumanhin sa masamang asal niya noong nakaraang aura manifestation ceremony. Nagulat si Jin nang makinig sa kanya, at pagkatapos ay nakita niya ang kamay ni Yunyang. Nagkaroon siya ng maling pagkaintindi at humingi ng tawad. Pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang mukha at sinabi, okay lang kung hindi siya mapapatawad. At lumipat siya sa kabilang panig, at sinabi ni Jin na tinatanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit hindi niya makakalimutan ang kanyang pag-uugali, at ngumiti siya sa kanya. Habang umaalis tumigil siya sa lugar at tinawag si Jin, at humarap siya upang tingnan siya. Pagkatapos, ibinato niya ang isang pendant sa kanya, na nagsasabi na makakatulong kung isuot niya ito sa panahon ng pagsasanay. Habang tinitingnan ang pendant, napabuntong hininga si Jin, tinangkang pasalamatan siya. Ngunit wala na siya roon, at sinabi ni Blackstone na nawala siya ng walang bakas. Samantala, dumating si Juyong at sinabi na may ilang bisita na nais siyang makipagkita at pasalamatan siya. Napabuntong hininga si Jin at nagulat na makita na si Hong Yan-su ay dumating doon kasama ang kanyang anak na babae. Tiningnan ni Jin ang batang babae at tinanong kung sino siya. Tumango si In-su, ngumiti, at sinabi na siya ang kanyang anak na si Hang Ara at sinabi rin sa kanya na ikinalulugod niyang makilala siya. Ngumiti si Jin at sumagot, ikinalulugod kong makilala ka, at sinabi niyang maghanap sila ng mas komportableng lugar. Bago umupo, bumaw si So at nagsabi, salamat sa iyong young master, ngunit hawak ni Jin ang isang tasa ng tsa sa kanyang kamay at nagsabi para ipaalam na ang kanyang anak na babae ay kasama rin nila, kaya huwag magganon. Pagkaupo sa harap nila, nagsabi si Jin na nakaligtas siya mula sa impyerno at hindi niya alam na siya ay isang prodigy ng Swords family mula sa isang kilalang pamilya at nagpasalamat. Pakarinig niyo na pabuga ng tsaa si Jin. At si In-su na naglagay ng kamay sa kanilang mga mukha at humingi ng tawad kay Jin sa pagkakausap nila ng casual sa dungeon at gumagalaw na parang magkaibigan lang sila.
Sinubukan ni Juyang nalinisin ang kanyang mukha, ngunit sinabi ni Blackstone na nagbibiro siya. Napangiti si Jean at sinabi na hindi na kailangan ng paghingi ng tawad, dahil alam niya na mula siya sa big family noong mga panahong yun. Nagpahayag ng pagsisisi si Jean na hindi siya nakakita sa kanila noong huling pagbisita niya. Narinig niya na dumating sila noong naganap ang Legion incident. Yumuko si Sue at nagsabi, "Okay lang. Isa lang akong ordinaryong user ng kakayahan. Naiintindihan ko." Tumingin si Jean kay Ara at sinabi sa kanya na natuwa siyang okay siya. Sinabi ni Ara kay Jean na hindi niya makakalimutan ang ginawa niya para sa kanila, at siya ay nagpapasalamat din sa kanya. Ngumiti si Jean at sinabi, tulad ng sinabi niya, ito ay isang bagay na dapat niyang gawin at hindi na kailangan pang magpasalamat. Tumayo si Ara at sinubukang tumayo si Inso na may ngiti at nagsabi kay Jean na baka naabala siya at kailangan na nilang umalis. Samantala, tinuro ni Blackstone si Ara at sinabi sa tenga ni Jean, panatilihin ang batang babae ngayon. Habang tinuturo si Ara gamit ang isang daliri, sinabi ni Blackstone na ang kanyang pisikal na pangangatawan at mga kasanayan ay naaayon sa labanan. Sinabi ni Blackstone na ipapaliwanag niya mamaya at sinubukang pigilan siya. Agad na tumayo si Jean mula sa kanyang silya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ara, at siya ay nagiba ng mukha na tila nag-aalala.